yan. Bali ang sukat natin dito sa may poste natin, yung para sa stirrups natin, ay yung ating puro fabrication kami ngayon mga kamusta. So pagdating sa ating barilya, ito nabanggit ko sa isang vlog ko mga kamusta about dun sa may pagpili ng mga bakal. So paano nga ba tayo namimili ng bakal at ano nga ba yung bakal na naangkop? Marami kasi yung mga materials na kung saan minsan nasa-substandard na siya. Kasi ang strength sa mga bahay mga kamusta ay nakadepende pa rin sa material. Ngayon mga kamusta, yun yung isang tip natin sa paraan na pagpipili natin ng mga bakal. Pero paano nga ba natin makikita at malalaman na maayos yung bakal natin at saka maganda? Welcome back sa ating panibagong vlog ngayong araw, no? At ngayon nga gumagawa tayo ng parilya. Yung parilya natin mga kamusta ay 16mm na po siya. Yung parilya natin na to ay nasa 130 cm by 130 cm. Kasi yung magiging concrete covering natin both side, o kaya sabihin na natin yung konkreto na ilalagay natin dyan, ay nasa 150 cm. Yun po yung sa may footing natin ay nasa 60 cm. Yun sa may footing natin. So yun na yung mga ginawa natin mga poste. Bali yung mga 16mm natin, yun po yung ginawa natin ngayon. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 yan. Bali ang sukat natin dito sa may poste natin, yung para sa stirrups natin, ay yung ating nasa 25 by 35 cm. Puro fabrication kami ngayon mga kamusta. So pagdating sa ating barilya, ito nasa 15 cm yung bawat pagitan niya. 15 cm dyan, 15 cm din yung vertical niya. So yan po yung usually na ginagawa natin. So siyempre depende pa rin naman kung ano yung naka-indicate sa plano niyo at kung ano ipapatayo yung mga building. Nabanggit ko sa isang vlog ko mga kamusta about dun sa may pagpili ng mga bakal. So paano nga ba tayo namimili ng bakal at ano nga ba yung bakal na naangkop, o kaya naman para hindi kayo kumbaga nagkakaproblema na sukat nung 10mm natin. Syempre laging check yan. So dapat yan meron kayong pang check, yung kumbaga panukat, no? Yun yung isa sa mga paraan para malaman mo kung tama nga ba yung sukat mo 10mm mo, 16mm at saka 12mm. Doon pa lang sa part na yan malalaman mo na kung nasa standard talaga yung ginagamit mo. Kasi marami kasi yung mga materials na kung saan minsan nasa substandard na siya. Pero sa atin syempre chine-check natin lagi yan kung tama ba o sakto ba yung mga materials na ginagamit natin. So napaka-importante po na yun. Kasi ang strength sa mga bahay mga kamusta ay nakadepende pa rin sa materials. Kasi kahit na sabihin na natin napakatalino ng mga gumagawa o kaya napakahusay niyan, skilled sa skill, pero kung bagsak naman sa quality yung materials, business. Ngayon mga kamusta, yun yung isang tip natin sa paraan na pagpipili natin ng mga bakal. Pero paano nga ba natin makikita at malalaman na maayos yung bakal natin at saka maganda? Kasi kahit nasabihin na natin na parehas naman yung thickness, parehas yung diameter niya mga kamusta, ay kumbaga paano naman kaya na malalaman kung isa pa ay mas maganda siya mga kamusta kung i-compare natin sa ibang mga bakal natin. So kagaya na ito, habang nagbe-bend kami, malalaman mo kasi yan kapag yung mga bakal na ginagamit natin ay nagkakaroon ng parang guhit-guhit o kaya naman parang bitak sa gilid niya, mga ganito, no? So
usually kasi yun yung mga nakikita natin mga kamusta. Kasi kung undersize siya o kaya naman matigas yung bakal na yan, madali lang siya mabali. At the same time, magkakaroon ng mga parang hiwa mga kamusta, no? So parang nag-crack siya. So yun yung isang bakal na posibleng hindi o kaya hindi yan maganda. At saka at the same time, wala sa standard na thickness niyan, wala rin sa kumbaga yung meron kasi yung tinatawag namin na pundito. Pag tinatawag kasi natin na pundito, madaling mabali po yun. Kasi yung bakal kasi natin minsan, pagka nag-bend ka, kahit na nasa 90 degrees, kagaya nito. Yan, 90 degrees po yan. Usually kasi pag na 90 degrees na tayo, may lumalabas na problema dito sa, yan, tingnan nyo halos wala, no? Napakalinis. So yun po yung isang bagay mga kamusta, na kung saan pagdating pa lang sa bending, nagkakaroon na siya ng problema. Kasi nga, ang bakal mga kamusta, oras na yung bakal ay madaling i-bend. Yan, kaya yan, hindi pa siya gaano gumamit ng lakas, na kumbaga saktong-saktong lakas lang, nagbe-bend na ho siya. Kumbaga sumusunod na siya doon sa may form na gusto mong gawin. Kagaya yan, pag nag 90 degrees ka, 45 degrees ka, o kaya naman kahit sabihin natin na lumagpas pa sa 90 degrees. Yun yung isang bagay na makikita nyo na maganda yung bakal natin. Kasi oras na malambot po ang isang bakal, ay doon nyo malalaman na maganda yung quality ng ating bakal, no? Kasi oras na nabali po yan, yung sa pagbebend pa lang po niyan, nabali na, sigurado matigas na bakal yan at sigurado na hindi standard po yan. Kaya nga mas malambot, mas maganda, no? Yun po yung isang tip pa natin sa pagpili ng mga bakal natin. Siyempre, ang isa pa dyan ay yung kung magbe-base ka dun sa presyo. So, minsan kasi nadadala tayo sa presyo Sinabi lang ni supplier, ang presyo nito ganito. Kung i-compare mo dun sa standard natin, halos na sa 50 pesos, 100 pesos yung difference. Napakalaking bagay nun. Kung ako sana, kikita na ako ng napakalaki nun. Kung yung 100 na reverse na 16mm, tapos times 100, kasi 100 yung kita mo kung sakali, magkano na yun? Nasa 10,000 na. Isipin natin maigi yan, pero yung magiging bunga naman nun, substandard na trabaho, wala na sa quality. So mag-base ka na rin sa presyo. Kaya nga minsan lagi natin chine-check, kasi di bali na mas mahal basta quality naman. Yun naman yung rason natin, di ba? Pero yung iba kasi pag sinasabi nila na mahal, ay may mas mura dun sa kabila, dun kami. Pero yung quality wala na. So lagi nyo tatandaan yan. Yung tatlong tip na yan na binigay ko sa inyo, kung saan mag-base kayo dun sa may thickness o kaya yung diameter, no? Kung tama ba na 10mm yan, 12mm o kaya 16mm. Tapos ang isa pa dyan ay kung malambot ba siya o kaya matigas. Kasi kung mas malambot, mas maganda, mas madali siyang i-bend. Lalo na kung mga stirrups yung paglalagyan nyo, o kaya mga poste, columns, beams. So napaka-importante po na. Ang isa pa ay yung sa presyo. So dun minsan nagkakatalo, kasi oras na tinitipid natin, baka mamaya magkaroon tayo ng problema. Kaya nga, di bali na kung mahal, sabi nga, basta quality naman at saka maganda naman. Aanin mo naman ang mura kung ikaw mismo mapapamura ka, no? So yun yung isang bagay na lagi nating tingnan at pagbasihan, mga kamusta. So sa ngayon marami na kami na fabricate. Ayan, nandun na yung iba para dun sa may parilya natin, tapos sa columns natin, no? And then syempre yung reinforcement ng mga bakal natin. So lagi natin chine-check yan. Kung makikita nyo, napakarami mga bakal, no? So sa mga susunod na araw, magpapatayo na rin kami, kasi ito lang naman na yung mga ipafabricate namin. So dito, ayan, gagawin natin, ito nahukayan na. Nakapag-hukay na kami, mga ilang araw na rin. Tapos gamitan na lang ng submersible pump para maalis yung tubig. Then para malinisan, kasi oras na nagbuhos ka kasi na may tubig yan, yung minsan yung strength, mga kamusta, ng ating mga halo wala na, kung ilang PSI na lang yan, no? So nawawala na yon. Kaya nga yung iba, sabi nga nila, kapag ka may tubig daw, wag mo nang lagyan ng tubig yung semento tsaka buhangin. Kumbaga parang dry pack, haluin na lang nila yan na walang tubig, tapos ibubuhos na lang dun sa may tubig, which is wrong, no? So nangyayari yung mga yan pag dun sa mga, kunwari, mga water drainage, mga yon,
Pero kung iisipin natin maigi at saka susundin natin yung standard na pamamaraan na pagbubuhos natin o kaya pagtitimpla natin ng ating mga buhos, mga kamusta, ay wala na yung strength nun. So nawawala, no? So sabi nga nila mas madali daw pagka ganon. Yung hinahabol natin na kung ilang PSI yan, wala na, hindi na siya ma-meet, mga kamusta. Kung kagaya na ito, gagawin natin siyang fence, so tatanggalin na talaga natin ng tubig yan. Tingnan nyo to, ayan, nakaka-textured. So magkakaroon tayo ulit ng tutorial nito, pero sa YouTube natin kasi meron tayong tutorial nito way back 2018, 2019, parang ganun. Yun po yung kumbaga may mga video ako na ganito. Madali lang to, madali lang gawin using splatter. Yung ating pang textured, yung paint na yan ay yung Acrytex cast. Kasi isipin nyo 2014 na to, 11 years na, pero ganda pa rin, no? Baka makikita na magiging problema niya. Kumbaga repaint lang, palit ng kulay, yan lang naman yung magiging maintenance niya. Tara, at kita-kita tayo dun sa pwesto, mga kamusta, kasi mamaya magdi-display na tayo ng Dongcheng natin. So dito na tayo sa roda. Ito yung mga stocks natin. Ayan, so pick up tayo ng mga display natin sa pwesto. So maraming salamat talaga sa Rodan Enterprises, syempre. Tsaka syempre sa Dongcheng. Hindi, tingnan nyo naman, naka-Regs vlog pa yan. Shoutout kay Kamasta Regs, no? Uniform ni Uncle Jody yun. Siyempre, shoutout na rin kay Kamasta Mac Lagunilla. Si Boss Mac. Pwede na kayo mag-avail sa atin, mga kamasta, no? Ayan, mga Dongcheng. Ayun, no? Shoutout naman kay Kamasta Ray. Ayan. Taga saan kayo? Buliwa West. Taga Buliwa din pala. Taga Buliwa. Kasi Trusa. Yun, ayun, no? So, shoutout na solid follower natin. So, opening natin sa 8. Ayan. So maraming salamat. Ayan. Sir, pa-shoutout po. O, ba't ka rin nakatalikod? Okay. So tara. At para makapag-display na tayo, mga kamastan. Sige po. Okay, so magdi-display na ho tayo, mga kamastan. So meron tayo dito, mga compressor. Tara. Display muna tayo. So nakapag-display na tayo, pero marami-rami pa tayong kailangan display. Mga fluted panel din nagaling sa supplier natin. So mga samples tayo niyan, di-display natin dito, kaya may ilaw po yan. So maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. At abangan nyo po kami sa ating opening April 8. So punta kayo dito, kakaroon tayo ng 50% off plus. Abangan nyo na lang po yan. Okay, so lagi po kayong mag-iingat. God bless po. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Bye! Tayo ngayon sa Lamot project natin. Bali, nagka-install na kasi sala ng yero doon. Tapos dito naman, ayan. So ang kagandahan nito, doon sa may 8 ribs natin na to, meron siyang group. Naman niya, kahit napakapakan mo yan, hindi basta-basta maglulundo kasi 0.5 na ko yung ginamit natin dito.